I'm sure we have communicated na po sa inyo, Senator, na our topic today will be on the war on drugs nung previous administration. And if I remember it correctly po, kayo po yung isa sa mga nauna na nag-file ng kaso sa ICC. Tama po ba, Senator? Opo. Nag-file po tayo noong June 2017 at by extension po kasi kami nag-uusap-usap no ni late Attorney Jude Sabio. So technically, we were working as a group together nung final po niya yun, and eventually final namin yung supplemental information nung Jude. Yes, so Senator, can you give us po, just kasi marami nang babad po kasi kami sa propaganda ng Duterte during that time. And I'm sure you understand how difficult it was to na magkaroon ng opposing mindset when it comes to the administration. So just so we can understand po no kung saan po kayo nanggagaling, ano po yung mga factors that were considered nung kayo po naunang mag-file ng kaso po sa regarding the war on drugs po? What was the context? What was going through your mind and Attorney Jude Sabio's mind, etc.? Ganito po yan. Nagsimula yan nung kasi after the elections, alam mo naman yung pangayan tuwing elections, di ba? But eventually, nanalo po siya. At kumaga, tinanggap namin yung ano ng taong bayan, no? Sige. We wanted to give him that chance to prove na tama yung yung gusto niyang gawin sa ating bayan. Ang problema noon, we were not expecting na day one pa lang magpapatayan na. No? So, nagulat kami noon. So, patayan, ano? Ngayon, kami, yun nga, role ng isang traditional opposition, kailangan, i-questionin mo, i-raise mo yung mga issues regarding mga polisiya ng incumbent administration. So, kini-question namin kasi hindi ito nangyayari ng, kung kumbaga unprecedented ito yung sa kasaysayan natin. So, eventually, nakita namin na talagang it was a policy ng presidente at talagang pinagmamalaki naman niya yun, Tapos yung mga police, in-implement talaga yun. Ngayon nakita namin, nagiging arbitrary na ito. Maaring nung sa simula, ang gusto nilang yung mga pinapatay, yung mga notorious sa mga komunidad, kaya nakagain siya ng popular support early on. Pero eventually, nabalitaan namin, may may reward system. Reward system na bawat isang pinapatay 10,000 ang bayad. So na-identify kung sino yung kung sino yung point person na nagbababa ng pera, Ito si Colonel Leonardo, Ito ngayon yung deputy head ng NAPOLCO, Yan, ako nininin ko na kasi first time ko lang yan, Coach Jarrett, na niname publicly, Kasi sinabi yan ng hindi lang itong si Las Cañas, kasi nung si Las Cañas hanggang first half of hanggang buong 2016, December 2016, nandoon siya sa grupo nila Duterte. So, fina-form yun from Davao Death Squad, in-elevate nila into a national death squad. Tapos ito nga, si Leonardo, siya na yung facilitator nung distribution ng reward system. Pero hindi pa namin, alam yung mga personalities, nakukuha lang namin doon sa mga information from mga police officers themselves, Ngayon, tuloy-tuloy ito, libo talagang they were bragging about it. Ngayon, nagkaroon siya ng mga collateral damage. Yung mga democratic institutions natin, yung media, yung civil society, natakot sila kumaga, dahil baaring ikaw ma-identify ka, masabing nasa drug list ka. So, yun ang nagpatayan. Anyway, by around September ito, may mga bumisita na mga ICC related na mga legislators, foreign legislators. For that matter, hindi ICC related, mga foreign legislators. So, minig kami, mga opposition. Then, re-notes nila yung idea na bakit hindi nyo i-file sa ICC. Alam niyo, dati ako sundalo, wala naman akong idea sa mga
ICC. Yung human rights, hindi ko naman advocacy yan primarily, no? I am a believer of the protection of human rights, pero hindi ako kilala being a human rights lawyer, ganyan. Anyway, so sinabi ko ito sa mga ibang kasamahan ko, pero medyo hindi sila receptive dito sa ito. May mga nilapitan ako mga human rights lawyer, no? Mga human rights lawyer, pero hindi rin sila gumagalaw until January of 2017. We decided sobra na yung patayan at wala na magawa dito sa Pilipinas. So pagka hindi na iniimbestigahan ang mga ganyan, crimes against humanity, ibig sabihin nun, yung justice system has failed. So nakahanap ng itong abogado nga, itong si Atty. Jude Sabio. So we collaborated, binigyan namin sila ng mga ebidensya, ng mga nakaalap namin. So filing eventually, kasi wala na talagang choice. Kami ni Congressman Aliano ng Magdalo Party List, hindi namin muna pwedeng sumama doon sa pag-file yun kasi kailangan namin i-exhaust all means dito sa ating bansa. Para ma-meet yung complementarity. So kaya nag-file kami ng impeachment. Kaso ni-railroad yung impeachment, so we had to wait for the results of that. So nung na-railroad yung impeachment, wala na talagang ibang avenue, wala na ibang recourse, but to file the ICC. So yun ang origin ko. Right, kasi if the president cannot be sued, di ba, during his term, so the impeachment talaga is the right route. Right. Yeah. Sen, balikan ko lang po yung tungkol po dun sa 10K reward. Is it sa PNP? Opo, bali ganito po yung sistema. PNP, bali ganito po, no? Itong sabi ni Las Cañas, eventually nung nag-testigo na siya para sa amin, itong si Leonardo nga daw ang dinesignate ni Duterte, no? At ito parang adopted classmate ito ni Lapulong Duterte, no? Sa class 96 ng PNPA. So yan. So siya ngayon ang dinesignate. So the way it works is yung mga iba't ibang commanders on the ground, i-report nila na ito yung napatay namin, ito yung bilang. Tapos i-confirm nila, i-validate nila on the ground. Tapos kung 10 yung pinatay, 100,000 yung i-deposit. Ganun yan. So may sistema po sila. Diretso po yan doon sa mga nag-execute ng pagpatay. At eventually, yung mga pulis mismo din na nagsasabi na sa sobrang dami na nilang pinapatay, in-outsource na nila. May mga tinap na sila ng mga police assets na pinibigyan na lang nila ng parte. Minsan kalahati, bibigyan nila 5,000, sa kanila pa rin yung 5,000. Pero they're not doing the dirty work anymore. Pero ganun yung kalakaran basically. Oh my God. Ang scary nun, Senator. First of all, let me comment. It's so scary to realize na it happened during the Duterte administration. And I'm pretty sure there's already, meron na po kayong what do you call this, statements that are filed by doon po sa ICC, correct? Tama po? Opo. Lahat po ito, yung una naming binigay na information, na communication, andun na po yung mga initial evidence. Pero tuloy-tuloy po yung pasok eh. Itong testimonya ni Las Cañas, eventually pinasok din namin. Kasi yung kay Matobato, nauna na yun, tapos yung kay Las Cañas. Tapos ito yung malungkot dito, no? Itong Leonardo na ito, siya yung naging point person, bali, sa bigayan ng reward system. Kaya nainganyo yung pagpatay, no? Nung bago umalis sa pwesto si Digong, in-appoint niya ito sa Napolcom na one of the commissioners. Kaya hindi magalaw-galaw ni Presidente Marcos yan kasi may security of tenure. Tapos nilagay nila yan para to make sure na itong mga may implicate sa EJK o kung ano man sa mga droga, no, sa mga sindikato nila, makiklear nila. Mare-reverse nila yung kaso. At ito nga yung case in point. Remember yung mga nahuli nila President Marcos, sila Secretary Abalos na 990 kilos na drugs. May sila Mayo, maraming na-implicate. Yung Napolcom, kiniklear nila, dinidismiss nila. Mga bata ni Duterte yun.
mga bata ni Duterte yan. Kaya ito ngayon yung difficulty na kinakaharap ni President Marcos in dealing with the drug syndicate. Kasi talagang tinayo ni Digong yung yung sindikato. Ang pinapatay nila noon, ang mga nire-raid nila noon, yung mga shuttle laboratories dito sa Pilipinas. Nung sara na nila lahat, ini-import na nila wholesale yung droga through Michael Yang na ginawa niyang economic advisor para ma-announce sa buong bureaucracy na bata po ito, protektado ito. So ganun po ang malungkot na kasaysayan sa Pilipinas. Ngayon, yung mga distribution channels, kasi pinatay na nila yung mga initial pushers, hindi naman kanila nag-set up sila ng sarili nilang distribution channels to the point nga na mga pulis na. No, hindi naman natin nila lahat, pero mga pulis, mga Davao Group na pulis, ang ginawa niyang distribution channels ng illegal na droga.